libro po ng Lucas. Dr. Luke, dito po sa chapter 1, verse 26 hanggang 38. Kung kayo po ay mayroong dalang salita ng Diyos, o mababasa po natin dito. Sabi po sa Tagalog, Lucas chapter 1, verse 26 hanggang 38. Nang ika-anim na buwan ng pagdala ng tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalan Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa akal ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at sinabi ito, "Magalang ka, ikaw ay lubos ng pinalulutan ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niya mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalulugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay matilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya ay papangalanan mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa akal ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." Paano kung mangyayari ito? Gayong ako isang birhen, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sa iyo ang Espiritu Santo at papasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-tasan ng Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo ay banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba ang kamag-anak mo si Elizabeth ay baog, bayumpay, nagbihi siya, at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdala ng tao kahit na siya ay matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari na ako sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos umalis na ang anghel. Pinagpala ng Panginoon pagkabasa sa kanyang banal na salita. Pupili na po tayo po at magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Pinamagat natin itong compliance with God's will. Kung sa Tagalog ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dito po sa ating pong binasa po natin, sa sulat po ni Lucas, nabanggit po niya na ang anghel na si Gabriel, ang pangalan niya, ay sabihin kay Maria na siya ay maglilihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Si Maria po ay sinuko niya yung kanyang sarili niya sa salita ng Diyos. At sabi niya, "Narito ako, ang lingkod ng Panginoon." Siya po ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. So ano nga ba itong compliance with the will of God? Sa ating pong introduction, sabi po, compliance to the will of God is beautiful thing. Naniniwala po ba tayo na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos isang magandang bagay? Amin po ba? Kapag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, tayo din po yung makikinabang. Tama ba? Yung ating pong spiritual na kalagayan ay lalalo at lalalo po tayo kapag tayo po ay masuturing sumusunod parati sa kalooban ng Panginoon. Amin po ba? Kung titignan po natin yung ating buhay, yung ating mga kapatid, lumalaro pa ba? Lumalaro pa tayo? Nakikita sa atin yung paglago kapag tayo po ay parating sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Tama ba? Yung iba napakatagal ng lumalaro, ilang taon na. Kumusta po kapatid? Tayo po ay lumalaro. Yung iba napaka tatawanan
naging mission na. Pero napakabilis na paglaro na. Nagagamit na siya agad. Nagagamit na siya sa worship team. Tumatayo na. Mabilis yung paglaro niya. Dahil siya po ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Tama ba? Kaya nga, kapag si Maria po, dito po sa ating pong binasa, sa buhay po ni Maria, na siya po ay ina ng ating pong Panginoon si Kristo, siya po ay sumunod sa kalooban ng ating pong Panginoon Jesus. So, gusto po ba natin sumunod sa kalooban ng Panginoon? Sino po ang nais susunod ako sa kalooban ng Panginoon? So, ang tanong ko po sa parang ito, how to comply with God's will? Paano tayo susunod sa kalooban ng Diyos? Dito po sa ating pong binasa, verse 26 and hanggang verse 30, nabanggit po doon sa verse 30, na huwag kang matakot. Ito po yung sabi po ni Gabriel, Angel at si Gabriel, sabi niya kay Maria, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalulutulog ka sa Diyos. So yan po. Para tayo po ay makasunod sa kalooban ng Panginoon, ano po una? Do not be afraid. Huwag kang matakot. Sabi nga po sa katabi mo, huwag kang matakot. Okay? Ito po yung sabi po na anghel ng Panginoon ay sinugo ng Diyos yung kanyang anghel na nakasabihin ng Maria na huwag siya matakot na sumunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. Doon po sa pagbati ni anghel kay Maria, binagi niya doon sa verse 28, ang sabi niya, magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulungan ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon. So, ganun pagbati, si Maria po ay natulungan. Yan, sabi mo sa verse 29, natulungan si Maria sa sinabi ng anghel. At inisip niya wag kung ano ang tulungan ng ganoong pagbati. So, sabi ni Maria, siya po ay natulungan sa pagbati. Marami hindi niya alam na yung kanyang anak ay isang anghel. Kasi yung ang anghel noon ay hindi mo siya makikita na anghel o ito na nagtatantaan ng tao din sila. At yung ginausap ng anghel ng Diyos, si anghel, sa buko ng Panginoon, na nating alam ng Diyos, dito yung sinabi na magalang ng Maria, lubos kami natin ang lugar ng Diyos. Kasi naman si Maria, sinabi ng anghel, sabi po ng anghel sa verse 40, huwag kang matakot, Maria. Ito po ang takot po, sabi po dito, fear is one of the main reasons why we do not want to comply with the will of God. Ang takot po, ang isa sa mga pangalan dahilan kung bakit tayo na sumunod sa kalooban ng Panginoon. So tayo po, kapag tayo po ay para tayo po makasunod sa kalooban ng Panginoon, dapat hindi po tayo natatakot. Tama ko ba? Marami pong karakter sa Bible na noong sila po ay sumunod sa kalooban ng Panginoon, ay hindi po sila natakot. Ano ba? Kaya dito po sa pangalawa, hindi naman tayo dapat natatakot na sumunod sa kalooban ng Panginoon. So nakalagay ba sa pangalawa? Sa verse 31 hanggang verse 34. Sabi po, look at yourself as able to do God's will. So tingnan daw natin yung sarili
natin na kaya gawin natin, kaya natin sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kapag ang Diyos po ba ay nag-usap sa atin, sinasabi ko ba natin sa sarili natin, Lord, kaya kong sumunod sa kalooban mo. Kaya kong sumunod sa pinag-utos mo. Sino po ang nagsasabing kaya natin pag si Lord ay nag-utos sa atin? Pag si Lord ay nag-usap sa atin? Amin po ba? Kasi po minsan, ang ating Panginoon, kapag siya po ay nag-utos sa atin, minsan natatakot tayo sumunod. Ano ba? Maalala ko po, si Yuna po, nung siya po ay inutusan ng ating Panginoon Jesus, na pumunta sa Ninive para palayanin o kumbaga inutusan ng Diyos si Yuna na may pangalan at mabuting balita ng kaligtasan. Sumunod po ba si Yuna? Hindi po siya tatad. Sumunod. Natakot siya noong una. Ba? Siya po ay nagkaroon ng takot. Kaya po, minsan natatakot tayo. Kaya hindi tayo nakasunod minsan sa kalooban ng ating Panginoon. Tama ba? Pero dito sa pangalawa, hindi lang tayo dapat matakot, kundi sabi mo, look at yourself as able to do God's will. Ano po ang sabi sa verse 31 hanggang 34? At basahin po natin sa Tagalog para sabihin po natin itong maunawaan. Ano po ang sabi po ng anghel ng Diyos na pinadala? Sabi po sa verse 31, makinig ka, ikaw ay maglilihim at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mo Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawagin anak ng taas ng Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang tulong ng kanyang amang si David. Maghari, saan na si Jacob, mapakailaman ang kanyang paghahari ay walang katapusan. So yun po yung sabi po ng anghel ng Diyos kay Maria. Na ano po ang pagkasabi doon? Si Maria daw ay maglilihim at manganganak ng isang sanggol na lalaki at kapangalan ng Jesus or sa ibang salita ay Emmanuel. Kasama ng Diyos. So ang Jesus na iyon, ang bata na yung papanganak, siya ay magiging dakila, kataas-taasan. Yan po. Sabi ko sa Bethel, katawagin siya Prince of Peace, King of Kings, Lord and Lord. Yan po ang pagkasabi. Yan po. Sabi ko ni Maria, paano ako maglilihim? Paano ako manganganak? Di ako ay isang, ang sabi niya sa verse 34, paano ko mangyari mo gayong ako isang virgin? Tanong mo ni Maria. Yan po ang pagkasabi ni Maria. Paano ako maglilihim gayong ako isang virgin? So tinignan po ni Maria yung kanyang sarili niya. Sabi niya noong una, hindi ko kaya. Kaya ano po ang nangyari? Dito po sa pangalawa, sabi nga po, look at yourself as able to do God's will. Kapag ang Diyos ay nag-usap sa atin, baka mabilisan na hindi lang kung kanyang pinagpupulo sa atin, ay patuloy lamang tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ano ba? Huwag tayong nasaktan ng sumunod, huwag tayong pumatakot na sumunod sa kalooban ng ating pong Panginoon Jesus. Kaya nga po, dito po, example po, si Moises, dito po nakakilala kay Moises. Dito po sa Exodus chapter 4, verse 11 and 12, ano po ang pagkasabi sa
libro po ng Exodus, chapter 4, 11 and 12. Nung inutusan ng Diyos si Moises na palayanin ang bansa ng Israel, ano po ang nangyari? Sumunod po ba agad si Moises? Hindi po siya agad sumunod dahil sabi niya, hindi ko nakikita ang sarili ko na kaya kong sumunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Ganun din po ang nangyari kay Maria. Paano po mangyayari na ako ay maglilihi ng isang ako ay maglilihi, ako ay manganganak ng isang lalaki, paggamot ng kahit ako isang birhen. Sabi ko, kung babasahin po natin ang buhay po ni Maria at yung Jose na kanyang mga asawa, sila po ay nakakanta ng ikasal. Tama ba? Dahil na po, natawag dito, pamanthikan. Parang tapos na yung pamanthikan ni Jose at Maria. At dumating naman itong anghel ng Panginoon. Ano po ang sabi doon? Na ikaw ay maglilihi. Nanganganak isang lalaki. Di ba rin po the time is perfect pa. Yan. Dalaga pa noon. So, paano mangyayari? Hindi ko kaya. Kaya nilalungan, sumunod pa rin si Maria. Dahil kapag tayo po ang tinawag ng Diyos, gagamitin tayo. Tama mo ba? Ihahanda niya tayo, pag-iipiktibo tayo, kung ano ang pinag-uus ng problema, ano po yung pinag-uus ng Panginoon, sabihin natin, huwag natin sabihin, hindi ko kaya, sabihin natin, bago sabihin natin, Lord, kaya ko. Sino po ang nagsasabi, kaya natin ang sumunod, bago ang Diyos ay nag-utos? Ano po, sino po ang nagsasabi, Lord, kaya ko. Ba? Hindi dapat ako natatakot na sumunod sa kalungan ng ating pong Panginoon. So, subatalin na natin yung una, sabi nga po doon natin, afraid. Huwag tayo magkaroon kasi kung pagdadali tayo ng takot, hindi natin makagawa kung ano yung gusto ng kagawa ng Diyos natin. Maalala po yung last preaching sa Balipan, 1 hour bulaya. Kapag gusto natin matalo yung mga bulaya sa ating buhay, dapat buong tapat natin harapin yung mga hapon, yung mga malaking problema, malaking sundan sa ating buhay. Kaya natin gabihin, huwag tayo makakot. Ano po ba? Kasi pag hindi tayo nakakot, kaya natin gabihin kung ano man yung mga suranan din natin. Ayan po. So, balik po tayo dito sa pangalawa, don't love yourself as able to do God's will. Exodus chapter 4, verse 11 and 12. Ito po yung pangyayari nang inutusan ng Diyos si Moises. Meron po bang Tagalog? Sabi po, Exodus chapter 4, verse 11 and 12, sinabi ni Yahweh, sino ang gumawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bibig sa tao? At sino ba ang nagbibigay ng paligid at nag-aalis dito? Hindi ba lang si Yahweh? Sabi ko sa personal, kaya nga lumawak na at tutulungan kita sa pagsasalita at itutulong sa iyo ang iyong sasabihin. Inutusan ko sa dito si Moises, inutusan na ko si Moises sa palayanan ng bansa ng Israel. Sumunod po ba agad si Moises? Hindi po siya sa agad. Sumunod, natin pala si Moises. Hindi po ako marunong magsalita, o marunong magsalita. Kaya sabi niya ni God, kay Moises sa verse 11, sino ba yung gumawa ng bibig ng tao? Di ba ako? Ba? Sino ba ang may kapangyarihan magbibigay sa tao? Di ba ako, sabi ng Panginoon, sino ba nagbigay ng paligid? At nag-aalas sa dito, di ba ako si Yahweh? Sabi ko niya, kaya na sabi ko, lumakad ka ng Moises, tutulungan kita sa magsasalita, tutulungan sa iyo yung sasabihin. So, sinamahan po ng Diyos si Moises. Sabi nga ng Moises, paano kung hindi nila ako paniwalaan? Ano ba yung hawak ko Moises? Sabi ni God,
si Yahweh, tungkol ko, sabi niya, ihagis mo kayo yung tungkol mo at yung ginawa mo. Ano ba mayroon mo sa tungkol? Nagawang ahas, di ba? Hawakan mo sa tungkol at babalik sa dati. Paano kung di pa rin ako paniwalaan? Yung kamay mo, isuot mo sa loob ng dito sa langit mo, sa digital, magkakaroon ng sakit na parang ito, na nasununutin ng ngipin. At alisin mo at gagaling ulit. Paano kung di pa nila ako paniwalaan? Sabi ni Moises, kumuha ka ng tubig sa ilong-ilong, ibuhos mo at gagawin mong dugo. Paano kung di pa rin ako paniwalaan? Marami mong alibay si Moises. Sa paan, sabi niya, Panginoon, kung tatanungin nila kung sino yung nagsugo sa akin para panayanan mo sa sabihin mo, ako nga. Sabihin mo, ako, ang Diyos ni Abraham, Isaac, ni Moses, ni Jacob, ni Abraham, ni Joseph. Ako ang Diyos sa Israel. Ako si Yahweh, sabihin mo, ako yung nagsugo sa iyo. Kinalauna, sumunod din si Moises. Kaya sabihin mo sa pangalawa, look at yourself as able to do God's will. Tignan ko natin sa natin. Kaya natin pag ang Diyos ay nangusap. Pag ang Diyos ay nag-utos sa atin. Amen po ba? Minsan si Lord pag ay nag-utos sa atin, mahirap po ba pag si Lord ay nangusap? Mahirap po ba o madali pag si Lord ay nangusap sa atin? Minsan mahirap. Sabi nga, kaya Abraham ang inutusan ng Diyos si Abraham, pumunta ka sa lugar kung saan mo ituturo at sumunod ka. Si Abraham po sumunod po agad. May minsan naghirap sumunod sa Panginoon, di ba? Katulad po ni Abraham, naging ama ng maraming pananampalataya. Bagaman, sabi ni God, iwanan ko yung pamilya ko, tahanan ng ama, yung lugar na pinaligahan mo, at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Sumunod po si Abraham. Sabi nga nila, gagawin kitang ama ng maraming bansa. Ang langit mo ay kasi dami ng bituin, sa langit, kasi dami ng buhangin sa dagat, ang iyong langit. Bagaman, hindi mo natupad agad, nagpantay pa ng maraming taon. Ilang taon na natin si Abraham, maraming din naman 25 years, nag-antay si Abraham, bago pagkat siya malulunod sa kanyang pinahak ni Lord na magkaroon siya ng anak na si Isaac. At doon nag-umpisa maraming laki. Kaya nga po, dito po sa salita ng Panginoon, natin po tinatawag. Example pa para mahigit pa natin unawaan, si Gideon. Si Gideon po, mababasa po natin sa libro ng Hukom, sa Judges, chapter 6, verse 14 to 15. Hukom, chapter 6, verse 14 to 15, sinabi sa kanyang Yahweh, lumaban ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang magsusugo sa iyo. Ano po ang sabi po ni Gideon noong sabi ng Panginoon, lumaban ka na, gamitin mo ang buong lakas mo para lapihin ang mga Midianita. Dahil ang kalaban po nila mga Midianita. Yan, dahil sa kasalanan po ng mga Israelita, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, inalalahan sila ni Yahweh na mga kalaban, kaaway, para sila po ay tumigil. Kapag tayo po ay nakatulungan ng mga kamalian, tayo po ay ang tinutulungan, dinidisiplina ng ating Panginoon. So, ginamit ni Lord si Gideon. Ano po ang sabi ni Gideon nung siya po ay inutusan ng Panginoon? Kasi sabi niya, hindi ko kaya sumunod sa kalooban ng Panginoon. Parang si Moises din. Hindi po ako magaling magsalita sa harapan. Katulad ko rin noon. Hindi po ako magaling. Wala akong kakayanan. Pero pag si Lord nag-usap, kami na hindi na. Diba?
susunod din tayo. Si Gideon po, inutusan ng Panginoon, sabi niya sa verse 15, ngunit Panginoon, paano ko iligtas ang Israel, ang aming angkan, ang pinakamahina sa lipin ni Manases, at ako naman ang pinakahamang sa pamilya namin, sabi ko ni Gideon. Ang tribo ko ng Manases, kasi 12 tribes of Israel, ang Manases yung pinakamahina sa pamilya namin, ako naman yung pinakahamang, sabi ko ni Gideon, pero gagamitin kita, sabi ni Yahweh. Ano po ba? Kasi ang ating Panginoon, hindi po siya tumingin sa itsura ng tao, sa kakayanan ng tao, ang gagamitin ni Lord, yung may puso tayo na sumunod sa kanyang kalooban. Ano po ba? Gagamitin tayo ni Lord, may pinag-aralan naman wala. Pag ang puso natin marunong sumunod sa kanyang kalooban, ay gagamitin tayo kung saan tayo magpirbuhos ng ating Panginoon. Amen po. Pangatlo, para tayo po ay makasunod sa kalooban ng Panginoon, hindi lamang tayo nakatakot at sabihin natin sa sarili natin, Lord, kaya ko kasunod sa inyong kalooban. Baka minsan naghirap sumunod. Diba? Pag si Lord minsan nag-usap, ibigay mo yung talaga na ito. Lord, alam mo naman. Lord, ikaw ba yan? Minsan nagtatanong tayo. Minsan, sunod ba yun ang usap? Kasi minsan mahirap sumunod sa kalooban sa usap ba yun. Pero sumunod pa rin tayo. Alam mo ba? Pangatlo, focus on God's power. Yan, tumutog sa tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Mababasa naman natin ito sa verse 35, 36 hanggang 37. So, ayan po akong basahin po ito para masigit po natin maunawaan. Sabi po sa verse 35, sumagot ang anghel, sasayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng mataas ng Diyos dahil dito ang sinang ibanal at katawaging anak ng Diyos. 36, hindi ba nagpapaalam kung si Elizabeth ay bao? Gayon man nagdibi siya at ngayon ikaali na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya matanda na. 37, sapagkat wala namang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amin po. Sa nangyayari naman ito, noong sumunod si Maria sa kalooban ng Panginoon, magandang muna siya po ay natakot, pero sumunod pa rin siya. Sabi niya, hindi ko kaya, kasi ako ay isang benefit, paano ang mga anak, benefit ako. Hindi pa kami kinakasal niyo kasi. Sabi niya, huwag ka matakot dahil ikaw ay maglilihig dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi po sa nagawa ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nung sumunod si Maria, naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos. Ano po ba? Gusto po ba natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Sumunod lang po tayo. Si Elizabeth po, sabi ka ni magkamaanak, malapit na magkamaanak si Elizabeth at si Maria. Si Elizabeth po ay kabuhan ating kabuhan na nagkadalang tao ang dinadalang sa naman niya. Dahil sa naman ay si Juan. Yan. Nauna pa rin pinananak si Juan kasabay Jesus Christ. Si Elizabeth po ay bako matanda na. Yung kanyang asawa matanda na rin sa Zacarias. Pero dininig ng Diyos yung kanilang panalangin na magkaroon ng anak. Kasi pag ikaw ay babae at wala kang anak, yan, asawa ka, wala kang anak, yan, parang kayo yan yun. Doon. Kaya nga po, dininig ng Diyos ang panalangin po nila. Yan, kasi sabi ng Panginoon, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Ano po ba? For nothing will be possible for with God. Ibig sabihin,
na walang imposible sa Panginoon, ay kaya ng Diyos ang lahat ng hinihiling at iniisip natin. Siya ay sapat na makapangyarihan upang gawin ang lahat para sa ating buhay. Naniniwala ko tayo, ano ba yung kahilingan natin ay pagkakaroon ng Diyos sa atin. Ganun po ba? Sabi nga po, ano man iniisip natin ay alam ito ng Diyos. Ganun po ba? Kaya nga po, para tayo po ay makasunod sa kalooban ng Diyos, focus on God's power. Kasi po, mararanasan natin yung kapangyarihan, ang mga himala ng ating Panginoon kapag tayo po ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi po, pagdating sa ating buhay, wala pong ibang eksperto kundi ang ating Panginoon. Ano po ba? Alam ng Diyos yung ating sitwasyon, alam ng Diyos yung ating kalagayan. Kaya napakainam na tayo po ay sumunod sa kanyang kalooban at maranasan din natin yung kanyang kapangyarihan. Sabi ko dito, ang isa sa mga rason kung bakit napakarami ang ayaw sumunod sa kalooban ng Panginoon ay wala po silang tiwala sa Diyos. Tayo po ba ay sumasunurin sa Panginoon? Kapag tayo po ay masunurin sa Diyos, nagpapatuloy lamang magtitiwala tayo. Kaya nga, yung iba, hindi po sumusunod sa Panginoon, ay hindi po nila nararanasan yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, sabi po, makakakot lamang tayo sa lahat ng oras kung wala po ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Para lamang tayo tumakbo sa sarili nating lakas. Sabi po, God has unlimited power to sustain your life and mission. Ang Diyos, bibigyan niya tayo ng mga lakas at kapangyarihan dahil ang Diyos mismo ay meron siya unlimited na kapangyarihan. Ano po ba? Ano po ang ating Panginoon? Makapangyarihan sa lahat. Yan, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Kung wala tayong kakayanan na mangaral, mag-share, kung wala tayong kakayanan magsalita, ay Diyos, bibigyan tayo ng power. Ano po ba? Ng kapangyarihan. Nung napuspos po ang mga disipulo ni Jesus Christ, nung mga disipulo, wala silang kapangyarihan. Natatakot din sila noong una. Pinagkalo ni Pedro ang ating Panginoon ng 3 beses. Naghinuli si Jesus Christ. Ano mo nangyari? Nagtakbuhan yung mga disipulo nila, natakot sila. Pero, pagkatapos, mamatay si Jesus, bumalik na buhay, nagkatong araw, at doon nila naranasan ang kapustusan ng Espiritu Santo, ano po nangyari? Binigyan sila ng kapangyarihan sa isang preaching pa lang ni Pedro, ay 3,000 na yung naliligtas dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ano po ba? Gusto ko ba natin maranasan ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay? Sumunod lang tayo sa kalooban ng Diyos. Natin ay posibilidad sa atin na po. Posible naman yan, gagaling ka pa. Kapag umalis sa tingin na. Wala na kayo sila sa akin. Wala may is this for? Wala na. Gagaling pa ba yan? Sabi ng tao, sabi ng doktor, wala na. May kahit yan sa buhay. Pero wala kang posible sa akin. Kung ang Diyos gumawa ng himala noon, kaya gumawa ng Diyos ng himala ngayon, hanggang sa ating pong buhay, kaya gumawa ng himala sa ating buhay. Ano po ba? Naniniwala mo na tayo? Okay po, dito sa pangatlo ay pang-apat at pang-huli. Bakit tayo po ay makasunod sa kalooban ng Diyos? Trust God plan. Magtiwala tayo
tayo sa plano ng Diyos. Sabi po sa verse 48, yan, ang huling sa panghuli, verse 48. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi pagkatapos malas na ang anghel. Doon kasama niya agad ng anghel ng Diyos, yung ipinapasabi ng Maria, na ikaw ay maginibig, mga anak sa sasabihin lang, tawagin Jesus, tawagin Manuel, tawagin Panginoon. Ito yung mga plano mangyayari sa iyo. Dito sa pang-apat, nagtiwala si Maria doon sa sinabi ng Panginoon ng Diyos. Sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari na ako sa akin ang iyong sinabi. To trust God plan, magtiwala tayo sa plano ng Panginoon dahil siya po ay masigit na nakakakilala sa atin. Sino po dito ang may mga plano sa buhay? Meron tayong plano sa buhay ba? Marami, mga estudyante ko nag-aaral kayo, magtrabaho, at marami plano ng mag-asawa. Marami tayong plano sa buhay. Plano sa pamilya, plano sa ministry, ang gagawin natin para mapabuti, gagawin natin, pumunta tayo pa ng bahay, dapat tayo ng plano. Ano gusto mo ipatayo? Bungalo ba? 3-story ba? Second floor? Or huwag yan sa iyong bubo? Meron kang plano. Diba? Pero, ano ba yung mga plano natin sa buhay, salunin natin sa Diyos dahil mas higit siya nakakalam kung nakakabuti para sa atin. Amin po ba? Trust God plan. Pagkakatiwala natin sa Panginoon, lahat ng plano natin, lahat ng ginagawa natin, yan po. Kasi po siya po, na kung hindi po na nakilala sa atin, yan, siya bumuo sa atin. Yan po. Meron ba isang kwento na isang yung sa lalaki na nakabili ng isang magpamahaling sasakyan. Yung tinidescribe na niya ito, ano pa ang nangyari? Nag-abit yan, kasi nga, marami yung hindi niya maayos, alam na yung maayos, bago-bago pa yung kongki na ito, bakit hindi maayos. Mayroon isang tumaan na isang maganda. Sabi niya, hindi ko magtignan, ano ang sira niya, naayos niya, sa madalas ko naayos niya. Sabi ko naman, may ayos sa nakabili sa kanya. Paano mo naayos yung sasakyan na ito? Sabi ng maganda, ako mas yung gumawa ng sasakyan na ito. Sabi niya. Ganon din po sa buhay natin. Ang Diyos yung gumawa sa ating buhay. Ang Diyos yung lumika sa atin. Ano ba yung sulit na natin? Ano ba yung sabi natin? Ano ba yung natin? Kaya tayo pagalingin. Kaya tayo ayusin ng Diyos. Diba? Dahil tayo sa Kanya. Nais ng Diyos na pagkatiwala natin sa Kanya lahat dahil siya po ay mayroon po magandang plano sa atin. Naniniwala po ba tayo na napakaganda yung plano ng Diyos sa atin? Jeremias 29:11. Sapagkat ating kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga plano magdudulog sa inyo ng kinabukasan puno ng pag-asa. Ito po yung magandang plano ng Diyos sa atin. Jeremiah 29:11, ang magandang nakaraan ito. Sabi ni God, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, and not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Anak, mapagdala yung plano mo sa iyo. Sumunod ka lang sa mga nais mo. Amin mo ba? Sino po dito ang tumalingkod sa Diyos, na ayaw sumunod sa Diyos, nakabuti yung buhay? Dahil pa kayong kilala, ayaw sumunod sa pagkakas ng Panginoon, sa pagkakas ng Panginoon. Napabuti ba yung buhay niya? Napariwala. Diba? Parang prodigal son. Kinuha na yung kanyang mother niya, umalis na. Diba? Ganun po ang nangyari. Kaya po tayo po, huwag tayong hihiwalay sa Diyos.
Di ba? Ba't tayong iiwalay sa presensya ng Panginoon? Dahil mayroon kami mga plano sa buhay. Pero mas maganda yung plano ng Diyos sa aking buhay. Mas maganda yung mangyari sa aking buhay. Amin po ba? Sabi nga po, siya ay may layunin para sa iyong buhay mula pa nung ikaw ay pinanganak. Nasa sinapupunan pa tayo ng ating nanay. Iniisip na tayo ng Diyos. Pero ang plano ang Diyos sa buhay natin. Amin po ba? Si Juan ay nasa sinapupunan pa lamang ni Elizabeth. Nung dinalaw ko ni Maria si Elizabeth, nung ikaan na buwan, diba? Narinig yung pagbati ni Maria at yung sangkot ay gumalaw sa sinapupunan ni Elizabeth at tapos po siya. Tapos sabi ko nila, ano kaya yung batay ko paglaki niya? Nung sinilang ko si Juan, sabi ko, ano kaya pangalan nito sa Arias na lang, pamulan ng kanyang tatay. Sabi ko ni Maria si Elizabeth, hindi si Juan ang pangalan. Noong hindi ko naniwala yung asawa ko ni Elizabeth sa Arias na sila pa ay magkakaroon ng anak. Kasi maganda na sila eh. Pero naranasan nila yung pagkakas ng Diyos. May mga tandaan ko sa kanilang buhay. Ano po ang nangyari? Noong hindi ko naniwala sa Arias, naging pipi siya. Hindi ka siya nakapagsalita. Noong pinaganak na nalabas na si Juan, tinanong siya, ano gusto mong pangalan sa anak ko? Kasi pipi siya, hindi siya nakapagsalita, hindi siya naniwala noon. Na magkakaroon ko siya na. Ano ba ang nangyari? Kumapakapagawa siya ng pansulat ng papel, sinulat kayo, dyan, na mga tao. Ano kayang mangyayari sa bahay ng maglaki? Alam niyo po, napakaganda yung talo na sa atin mula ng tayo po ay bata pa. Huwag tayong hihiwalay sa presensya ng Panginoon dahil napapahamak na tayo. Ano ba? Napakaganda yung plano na sa atin. Mayroon mga plano sa buhay ko, mas the best ang plano nila sa ating buhay. Amin po ba? Yan po. Kailangan na natin magtiwala sa Kanya, pagkatiwala sa lahat, pagkatiwala ang lahat sa ating Panginoon, yung aming ginagawa, pagkatiwala natin sa Panginoon, at gagabayan na tayo, mamuhay tayo ayon sa Kanyang plano para sa atin. Ano po? At sa ating pong panghuli, mga pag-awas, sabi po ni Jonathan Goforth, hindi ko nakilala yan, in all things, know God's will, and will not obey at any cost. Sabi po niya, sa lahat ng bagay, alamin natin yung kalooban ng Diyos. At kapag alam natin yung kalooban ng Diyos, matuto tayo sumunod para natin ang pagsunod natin sa Panginoon. Ano po ba? Kaya nga po, dito po sa aking mga talakay, compliance with God's will. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ano po yung muna bago tayo tapos? Paano tayo makasunod sa kalooban ng Diyos? Hindi dapat tayo matakot. Hindi po ba? Huwag kang natakot kung sumunod sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, tignan po natin yung ating sarili natin na kaya natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Ano man yung spirito na yung buhay, kung ikaw ay tinawag ni Lord, kampanan natin kung ano man pinag-uutos ng sa atin. Ano yun ba? Kung ikaw tinawag ng mga apostle, mga prophet, mga missionary, mga evangelist, pastors, hindi ka tinawag ng pastors, ikaw ay teachers, yung iba ay nagdilig, nagsusulit, instrumentalist, yung back-usher, ano man yung pagkatawag ng Diyos sa atin, matuto tayong sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Tingnan natin sa sarili natin.
Lord, kaya kong sumunod sa Panginoon. Ano po na? Pangatlong, tumutong tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Focus on God's power. At doon natin maranasan, pagkatapos tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon, doon natin maranasan ang mga signs, wonder, healing, miracles. Doon maranasan tayo dahil ng Diyos ay makapangyarihan sa ating buhay. Amin po ba? At panghuli. Ano yung panghuli? Trust His plan in your life. Pagkatiwala namin sa Kanya, yung ating mga plano sa ating buhay. Dahil mas labis si Lord, mas maganda yung plano niya sa ating buhay. Alam mo ba? At tumayo tayo lahat sa ating pagtatapos sa mensahe nito na sumunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin sa pagkakataon ito. Ilang beses man tayo